Hello Carawelas, mabuhay! This is my second hat prediction. I am Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hey! What's up, universe? Thank you so much talaga. At ngayon, maglalabas na ako ng aking second prediction dito sa Miss Universe Philippines 2024. Ang aking basis ay ang press presentation, ang headshot challenge, or headshot photos, and swimsuit photos. Sino nga ba ang pumasok sa top 10 sa akin at sino ang nalaglag? Ligwak o ganun nga ba ang eksena ng ibang mga girls? Guys, top 10 lang sa akin kasi syempre I know naman maraming hindi makakapasok kasi maraming ngayong sikat at maraming frontrunner di umano. So makakapasok pa ba sila uli? O diba? Ngayon magsisimula ako sa aking number 10. My number 10 on my list is Miss UK, Christina Chok. Bago siya sa aking top 10 at talagang welcome sa Carawelas top 10 sa aking prediction. Ang kanyang press presentation is amazing. Ang kanyang headshot photos is amazing. Lalo amazing, pro amazing. Di ko lang bet yung may mga fly ng mga pa-hair. At medyo underwhelming ang kanyang swimsuit photos. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 10. My number 9 on my list is Miss Talisay Mary Josephine Paaske or Mary Josephine Paske. I don't know how to pronounce her last name, Paaske or Paske. Bago siya sa aking listahan. Kakapasok lang ng bonggang-bongga. Ang kanyang press presentation ay hindi ko masyadong napansin. Kumbaga, nasa contention, nasa gitna lang, hindi naman masagwa. Ang kanyang headshot is amazing, very good. At ang kanyang swimsuit is mas amazing. So, nilagay ko siya sa aking number 9 kasi alam kong sisibol talaga at magkakabog itong si Miss Talisay. My number 8 sa aking listahan is Miss Kainta Stacy Gabriel. Actually guys, number 5 siya last prediction ko. Ngayon number 8 na lang siya. Bumaba siya ng 3 spot. But it's okay. Ang kanyang first presentation is impressive. Ang kanyang headshot, hindi ko masyadong bet. At saka ang kanyang swimsuit ay hindi ko rin masyadong bet. Kaya nilagay ko siya sa aking number 8. Number 8 na lang si Stacy. My number 7 on my list is Miss Australia, Kimberly Street. Actually, bago din siya sa aking prediction. Kakapasok lang sa top 10. Welcome to the top 10, Miss Kimberly Street. Ang kanyang press presentation is ang ganda. Doon siya nakikilala. Ang kanyang headshot ay hindi ko masyadong bet, pero ang kanyang swimsuit ay bet na bet. Kaya nilagay ko siya sa aking number 7 kasi alam ko namang kakabog din siya sa mga susunod pang mga araw. My number 6 on my list is Miss Bulacan, Chelsea Manalo. O diba, siya ang pinakamataas na itinaas ngayon. Number 6 agad siya sa aking prediction. Last prediction ko wala siya sa listahan. At talagang hindi ko pa siya nakikilala. At wala akong pakialam sa kanya. Now, malaki na ang aking pakialam sa kanya kasi sumisibol siya sa competition. Nung press presentation, na-impress ako sa kanya. Lalong-lalo na nung nakita ko yung headshot. At ang kanyang swimsuit competition ay ayaw rin pakabog. Ayan ang aking first 5, 10, UK, Talisay, ang 9, ang 8, Kainta, ang Australia, ang 7, at Bulacan, ang 6. Ngayon guys, papasok naman tayo sa aking top 5. Sino nga ba ang possible top 5 as of March 9 or March 8? Ay, 9 ba ngayon? Basta March 9, 20
My number 5 on my list is Miss Taguig, Christy McGarry. Actually, last prediction ko, number 3 siya, pero bumaba siya ng 2 puntos, naging number 5 na lang siya. Ang kanyang press presentation ay hindi ko masyadong bet, dahil doon sa kanyang pasarela na medyo underwhelming, na-excite siguro yung lola nyo. Ang kanyang headshot photos is very awkward, but one of the beautiful pa din. Ang kanyang swimsuit photo ay, oh my God, boom. Kaya, kahit nalaglag siya sa number 5, still one of the best talaga itong si Christy Lynn McGarry at number 5. My number 4 on my list is Miss Baco or Victoria Velasquez Vincent. Actually, nagtaangat siya ng 3 spot from number 7 to number 4. O, diba? Congratulations. Kasi, to be honest, ang kanyang press presentation is impressive. Look young, look fresh. Lalong-lalo na ang kanyang headshot. Aminin nyo yan. One of the best headshot siya. And, ang kanyang swimsuit. Although, ang ganda ng kanyang, ang ganda ng kanyang hair and makeup and pose doon sa kanyang swimsuit. Kahit nagamit na yung kanyang swimsuit, okay lang, pasok pa rin siya sa akin sa number 4. My number 3 sa aking listahan, Baguio Tara Valencia. To be honest, last prediction ko, number 6 siya, tumaas siya ng 3 spot at number 3. At talagang kaya niya nang makipagbardagulan dito sa mga sikat na mga frontrunners. So, ang kanyang first presentation is impressive. Grabe. Ang kanyang headshot photos, hindi ko masyadong bet, pero hindi naman nalalayo sa isa sa mga magaganda. Ang kanyang swimsuit, medyo maganda yung pose, maganda yung hair and makeup. Hindi ko lang bet yung kulay ng swimsuit. But still, nilagay ko siya sa aking number 3. Ang ganda ng mukha. At mukhang ayaw magpakabog. Kaya, Tara Valencia ng Baguio at my number 3. Oh yes, again, bago ko i-announce ang aking top 2, pinapauna ko lang ha, baka hindi ninyo naintindihan, wala akong pakialam dun sa mga communication skills and whatsoever nilang nagaganap ha. Ang basis ko lang dito ay press presentation, headshot photos, and swimsuit photos. Okay? Na pinalabas ng Miss Universe Philippines 2024. My number 2 sa aking listahan, Quezon Province at Tisa Manalo. Actually, last prediction ko, number 1, bumaba siya ng isa. Nilagay ko lang siya sa aking number 2 kasi ang kanyang press presentation is amazing. Sa kanyang headshot photo ay hindi ako masyadong impressive. Nilagay ko lang siya sa aking number 9. At doon din sa kanyang swimsuit photo ay number 4 lang siya sa aking listahan. That's why at Tisa Manalo ay bumaba ng isang spot. My number 2 for my second prediction, at Tisa Manalo ng Quezon Province. And, eto na guys, ang aking number 1, for the first time niya, na nag-number 1 sa aking prediction, Iloilo, Alexi May Brooks. O, diba? Last prediction ko, number 2 siya. Ngayon, number 1 na siya ng bonggang-bongga at ayaw talagang paawat sa kanyang first presentation. Amazing. Kumbaga, wini-wish ko dati na lumambot ang kanyang pasarela and then lambutan pa. Parang bonggang-bongga. Ang kanyang headshot is amazing. Ang sakit ulo po. Talagang ang trademark niya ay kumakabog. At swimsuit photos na is amazing. Ang kanyang swimsuit at amazing din yung kanyang figure. Hindi ko lang masyadong bet yung ano ba tawag dito? Yung sakit ulo pose ulit. Napaulit-ulit lang ganun. But still, number 1 ko pa rin siya sa aking listahan, Alexi May Brooks. Ayan guys, kayo, sino ang pumasok sa top 10 sa inyo so far? As of now, sino ang kabog sa inyo sa Miss Universe Philippines 2024 candidates? Ang aking number 1, Iloilo. Number 2, Quezon Province. Number 3, Baguio. 4, Bacoor. 5, Taguig. 6, Bulacan. 7, Australia. 8, Cainta. 9, Talisay. And 10, United Kingdom Filipino Community. There you go guys. Maraming salamat at sinuportahan uli ninyo ako
dito sa aking second hot prediction. And hopefully, supportahan pa ninyo ako hanggang sa matapos ang journey ng mga girls na ito sa Miss Universe Philippines 2024 hanggang May 22. Maraming salamat. This has been Gay Sal Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam!